And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang balita. Nako, bansang China tinutulan mga kapatid yung dalawang batas na pinirmahan ni President Marcos mga kababayan nitong nakaraang linggo. Dahil ayon sa claim ng China mga kaibigan ay illegal daw na isama sa batas na pinirmahan ni President Marcos yung kanilang dalawang isla. At ang tinutukoy pa ng China dito mga kapatid ay ang Scarborough Shoal at itong Spratly Islands. Sabi ng China mga kapatid ay sa kanila daw kasi yan. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito ang sabi ng balita mga kapatid. Ayon po ito sa China News. China summoned the Philippines ambassador on Friday to express its objection to two new laws in Southeast Asia nation asserting maritime rights and sovereignty over disputed areas of the South China Sea. So sinasabi dito mga kapatid na noong nakaraang Biyernes daw ay pinatawag di umano mga kaibigan ng bansang China yung ambassador ng Pilipinas para kontrahin, para ipahayag yung kanilang pagtutol dito sa dalawang batas na pinirmahan ni President Marcos. Ito pa, China made solemn representation to the ambassador shortly after Philippines President Ferdinand Marcos Jr. signed the Maritime Zone Act and the Archipelagic Sea Lanes Act into law to strengthen his country's maritime claims and bolster its territorial integrity. So ito mga kapatid, right after daw na pirmahan ni President Marcos mga kababayan yung dalawang batas which is itong Maritime Zone Act at Archipelagic Sea Lanes Act, agad-agad daw mga kaibigan pinatawag nga nitong gobyerno ng China yung ambassador natin doon sa mainland China mga kapatid para questionin at tutulan itong dalawang batas na pinirmahan ni President Marcos dahil the Maritime Zone Law illegally includes, take note guys sa word na ginamit, illegally includes most of China's Huangyan Islands and Nansha Islands and related maritime areas in the Philippines Maritime Zone. So yon ang dahilan mga kapatid. Kaya nila tinutulan dahil illegal daw na naisama yung kanilang mga isla which is itong Scarborough Shoal mga kapatid. Scarborough Shoal at Spratly Islands. Ito yung sinasabi nila mga kaibigan na mga isla nilang illegal na naisama dito sa dalawang batas na pinirmahan ni President Marcos. Ito ngang Maritime Zone Act at Archipelagic Sea Lanes Act. Ito yung mga batas na tinutukoy dito mga kapatid. And isa na rin sa mga dahilan mga kababayan kung bakit tinutulan ito ng China mga kapatid. Itong dalawang batas na ito. Dahil nga mga kaibigan, noong 2016 mga kapatid, kung matatandaan nyo, na i-award nga sa atin yung West Philippine Sea na yan. So may sovereign rights na po tayo dyan mga kapatid. Na kung saan naman mga kababayan, tinutulan yan ng bansang China. Dahil ayon sa bansang China nga mga kapatid, illegal daw yung arbitral awards na na-award sa Pilipinas. Sa madaling sabi mga kababayan, hindi nila nire-recognize yun. Kasi nga mga kapatid, yung arbitral awards na inano sa Pilipinas mga kababayan, yung in-award sa atin, is nakapaloob doon kasi mga kapatid. Ito nga mga isla na ito. Itong Scarborough Shoal mga kababayan, itong Spratly Islands. So ito yung tinututulan ng China. Kasi nga mga kapatid, according sa claims ng China, sa kanila daw yung mga isla na yan. Pero mga kababayan, kontra yan doon sa pinakitang ebidensya ng Pilipinas noong nag-submit tayo mga kapatid ng ating tawag nito, ebidensya doon sa arbitral court of arbitration. Kasi nga mga kapatid, noong panahon na kino-contest natin yung karapatan natin diyan sa may West Philippine Sea, parehas tayong hiningian mga kababayan ng korte
no, ng International Court mga kapatid ng mga patunay na mga ebidensya na magpapatunay mga kapatid na yung West Philippine Sea na yan na kiniklaim natin parte talaga ng ating teritoryo. Same goes naman sa China, no, hiningian din sila ng International Court nung time na mga kaibigan ng kanilang mga ebidensya na magpapatunay mga kapatid na sa kanila yung buong South China Sea. Kanya nga lang mga kababayan, pagdating doon sa korte mga kapatid, talo ang China. Kasi nga mga kababayan, meron tayong mga legit no na basihan sa ating claims diyan sa West Philippine Sea. At isa nga diyan mga kapatid sa mga ebidensya natin ay yung Bilarde map mga kababayan na nagawa pa noong kapanahunan ng pananakop mga kapatid ng mga Kastila dito sa mga bansa no sa Asia. At isa nga tayo doon mga kababayan sa sinakop ng bansang Espanya noon. So during that time mga kapatid, during sa time ni King Philip V mga kaibigan, nagawa yung Bilarde map. At isa yan mga kaibigan sa mga ebidensya natin na pinakita natin doon sa Court of Arbitration mga kababayan noong time na kino-contest natin yung karapatan natin mga kapatid dyan sa may West Philippine Sea na yan. However, ang China mga kababayan, wala po silang sapat na batayan mga kapatid na naipakita doon. At ayon nga doon mga kababayan, sa isang article na aking nabasa, itong China mga kapatid na exercise lang nila yung kanilang soberanya mga kababayan right after ng World War II. So kung titingnan natin yung specific time frame mga kababayan, sobrang layo. Kasi tayo mga kapatid, panahon pa ng Kastila na isulat na yung West Philippine Sea na yan ay sakop talaga mga kapatid, or yung mga Scarborough Shore na yan mga kapatid, yung Scarborough tapos itong Spratly Islands na yan, isakop talaga ng Pilipinas. Panahon pa ng Hapon mga kapatid. At yun nga, ang nagpatunay dyan is yung Bilarde map, no, na isa din talaga yan sa naging solid na evidence natin mga kababayan, no, para patunayan na yung mga isla na na-mention dyan ay sakop ng Pilipinas. However, ang China mga kababayan, wala silang ganun mga kapatid na ipakita. Kaya pumabor sa atin at na-reward sa atin, no, na-award sa atin yung West Philippine Sea na yan, na siya namang tinutulan ng China pagkatapos ng decision ng Court of Arbitration mga kababayan. Tinutulan ng China dahil sa narrative ng China mga kapatid, mali daw, no, illegal daw yung arbitral awards natin at talagang sinusulsulan pa daw, no, ng Amerika mga kababayan yung maling paninindigan ng Pilipinas. 'Di ba? 'Yun yung stand ng China mga kapatid. Kung kaya ito nga yung bagong batas na ginawa ni President Marcos ay kanilang tinutulan. Kasi sa tingin ng China, yun ngang arbitral awards nyo, tinutulan nga namin Ito ba kayang batas nyo? Tututulan din namin yan, no? Yung arbitral awards nyo, ang nagkuhan talaga yan, ang nagdesisyon yan, arbitral Court of Arbitration na. Samantalang yang sa inyo, local nyo lang yan dyan sa Pilipinas na batas. Kaya hindi namin matatanggap yung bagong batas na yan na pinirmahan ni Marcos Jr. Kasi nga, sa amin yung mga isla na yan, wag nyo tanggalin nyo yan dyan sa mga teritoryo na nasasakop ng inyong bagong batas. Diba? Ganon katarantado itong bansang China mga kababayan. Kaya ngayon, no, kung matatandaan nyo nung nakaraang vlog natin mga kapatid, napag-usapan nga din natin doon yung pag-alma ng China na mag-i-invest tayo ng mga high-powered na mga kagamitang panggera mga kaibigan. Kasi nakikita ng China na itong Marcos administration talagang seryoso, seryoso sa kanyang mga paninindigan, no, seryoso sa kanyang mga sinumpaan, no, at parang nakikita din ng China ngayon mga kababayan na handang suwagin, no, ng Marcos administration itong malaking bansa, no, na bansang China. Kasi nga mga kababayan, umabot na tayo sa punto na nagpaplano na tayong mag-invest ng mga high-powered na armas. So ang China, ang tingin ng China sa atin ngayon mga kapatid, parang lumalaban na talaga tayo sa kanila. Unlike sa panahon ni Digong na sunod-sunuran tayo mga kapatid sa lahat ng inuutos ng bansang China. Diba? Nung kapanahunan ni Digong, pag sinabi ng China na papasukin nyo yung
malaking shipment ng shabu namin dyan sa bansa nyo. Pasok agad. Di ba? Ilang mga magnetic lifter yung nahuli mga kababayan na may lamang tuli-tulinadang shabu. Sa ngayon kasi mga kabatid, wala. No? Tablado ang mga negosyo ng China dito sa loob ng ating bansa, especially doon sa kanilang mga illegal na mga negosyo mga kababayan na naging legal under Duterte administration. Diba? So ito yung mga dahilan mga kababayan kung bakit ang China pinapalagan tayo ngayon sa mga plano natin na mag-modernize tayo ng ating mga kagamitan na pang digma. Kasi nakikita ng China, una-una gumawa na sila ng batas. Tapos ngayon, plano na naman nila gumawa ng mag-invest ng mga malalaking mga high-powered na armas. Ano bang ibig sabihin ng Pilipinas? Ibig sabihin ba ng Pilipinas dito? Hindi na sila natatakot sa amin? 'Di ba? Ganon ang pagkakaintindi ngayon mga kababayan ng bansang China. Nasanay kasi sila mga kabatid na ang Pilipinas mahina, no? Kasi nga before before Marcos administration, ang Pilipinas talaga mga kababayan ay isang mahinang bansa talaga. Weak na weak talaga mga kabatid. Kaya nga ang daming mga illegal na pumasok dito Ang daming mga kontrabando ng China ng mga tawag nito, Chinese na mga nagbebenta ng illegal. Ang dami lang na ipasok ng mga illegal business nito mga kababayan dahil nga mahina ang Pilipinas under Duterte administration. So ngayon sa Marcos admin mga kababayan, bago na ang laro. 'Di ba? At ito na yung ibig sabihin mga kapatid ng bagong Pilipinas na slogan ni President Marcos. 'Di ba? Gusto niyang baguhin ang pananaw ng ibang mga katabing bansa natin sa ating bansa. Kasi nga mga kaibigan, before ma-take over ni President Marcos mga kapatid, ang Malacanang, bago siya naupo sa Malacanang mga kababayan, ang tingin lang talaga sa atin ng mga katabing bansa natin sa Asia, isang weak country ang bansang Pilipinas. Yan lang ang tingin nila mga kababayan. Kasi ang isang bansa na mahina ang mga kagamitang panggera mga kabatid, yung mga kagamitang pangdigma. Kahit sabihin nating gaano pa kaganda yung loob ng iyong bansa kung mahina naman yung sandatahang lakas mo, ang kinoconsider pa rin yan nila mga kababayan na isang weak country. Ang malakas na bansa may malakas na armas, 'di ba? Ganon mga kabatid. Kaya hindi tayo nire-respeto ng China mga kababayan kasi nakikita ng China na wala tayong sapat na armas na gamitin sa pagpalag sa kanilang mga maling gawain, 'di ba? 'Yon ang dahilan mga kabatid kung bakit patuloy tayong naaabuso nitong bansang China. So ngayon, hindi nila ma-take hindi na ma-take yung mga desisyon na ginagawa ni President Marcos ngayon dahil naiiba ito mga kababayan sa kanilang nakasanayan. Yan lang po yun mga kabatid. Anyway mga kababayan, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon mga kabatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And kaya dyan kayo din dyan, bubulol ako. Kaya din dyan mga kababayan, mag-comment na rin kayo dyan sa mga gusto nyong i-comment dyan, yung mga personal nyong opinion. Hanggang dito na lang. Adios.